panoorin ang pagbubunyag ni Trillanes kung paano niya binayaran ang ex-Marines. Tako, ito maganda to. Sige, pangatlong topic kay attorney. Pa dyan, iPad ka ng iPad dyan. Ano bang ginagawa mo dyan? Magulo. Nagpa-practice kasi ako mag-trade. Mabsat. Panoorin kung paano binunyag ni Trillanes kung paano binayaran ang 18 ex-Marines. Nako po, Diyos ko Lord Rudy. Ito na, magkaalaman na. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe, Mabsat. Maraming salamat. Here we go, pasok. Attorney Enzo Recto. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Itong si Trillanes, grabe rin yung kanyang ano ngayon. Grabe rin yung kanyang pag-iingat, yung kanyang mga ginagawa. Kasi talagang iba rin yung ano sa kanya. Iba yung atake sa kanya ng kampo ng mga Duterte. Noong nakaraang February 23 to 27, nagkaroon ng hearing sa ICC, confirmation of charges hearing. Si Trillanes na naman ang binibira ng kampo ng mga Duterte. Ay di ba yung 18 na ex-Marines na yan, lumitaw yan nung kasagsagan ng ICC hearing ni Duterte. Sino ang tinitira nitong mga ex-Marines na to? Si Trillanes. Si Trillanes. Pinapalabas nila na tumanggap daw ng $2 million si Trillanes na pambigay daw sa mga investigators ng ICC. Ngayon na naman, sunod-sunod ang interview nitong mga 18 ex-Marines at binibira na naman nila talaga si Trillanes. Nakapaw. Ang sabi nila, nag-deliver daw sila ng mali-malitang pera kay Trillanes. Doon mismo sa bahay daw nito sa Antipolo. Ay, Diyos ko Lord. Kaya talagang ang demolition o ang paninira kay Trillanes, grabe. Tinodo na. Bakit ngayon nakafocus kay Trillanes ang mga DDS? Yung mga demolition job. Dahil si Trillanes... Dahil ilalabas si Trillanes ang ebidensya, attorney. Sigurado yan, iiyak ang mga garapata. ay titistigo sa hearing ni Sara Duterte sa impeachment. Yung hearing ng Kamara sa Justice Committee, si Trillanes ay isa sa magiging mga star witnesses. Isa siya. Mga kabunyog. At grabe pala ang sasabihin ni Trillanes. Talagang pasabog laban kay Sara Duterte. In-interview si Trillanes Binigyan niya na tayo ng idea kung ano yung kanyang mga sasabihin. Kaya naman, pinipili talaga ng kampo ni Sara Duterte na durugin si Trillanes, siraan. Kaya makikita nyo, nung nakaraang linggo pa, pinapalabas nitong mga 18 na ex-Marines na si Trillanes ay binigyan nila ng mali-malitang pera. Talagang gusto nilang si Trillanes ay mawala ang kredibilidad, masira ang kredibilidad. Ang demolition job kay Trillanes, kitang-kita mo. Kitang-kita mo nakasentro talaga sa kanya. Nung nakaraang February, katapusan ng February, dahil nag-hearing sa ICC, si Trillanes na rin ang binibira. Tumanggap daw ito ng $2 million. Ngayon na naman na mag-i-impeachment hearing na, simula bukas, Trillanes na naman. Nakapaw. Makikita nyo naman yung interview ng SMNI, yung mga vloggers ng DDS. Ay, kinasuhan na. Ang pinupuruhan nila si Trillanes. Kasi isa sa mga importanteng testigo si Trillanes sa impeachment ni Sara. Mga kabunyog. Yun yung yun yung totoo dyan. Pero sinagot na ni dating Senador Sani Trillanes yan, sinampahan niya na ng kaso itong mga ex-Marines na to para talagang masampulan. Sabi ni dating Senador Sani Trillanes, hindi niya palalampasin ang mga ito. Hindi niya hahayaan na sirain ng mga ito ang kanyang reputasyon. Kaya kinasuhan niya na ng cyber libel itong 18 na ex-Marines. Kahapon lang, sinampahan niya ng kaso. Hindi lang yung mga ex-Marines, pati yung mga vloggers ng DDS na talagang todo-todo ang atake sa kanya kay Trillanes. Si Banat Bay, yung Coach Uli na vlogger ng DDS, yung Master Judea ba yun?
yung Boss Dada na vlogger din. Kasama yun sa mga kinasuhan ni Mga Trillanes. karapata. At dito, ayon kay Trillanes, nag-iimbestiga na rin sila at nabubuo na rin nila ang buong kwento. Na ito palang mga ex-Marines na ito, mga kabunyog, talagang operation ito ng kampo ng mga Duterte at ng Arroyo, ayon kay Trillanes. Sinabi na rin ito ni NBI Director Matibag na January pa pala, nandun na ito sa isang bahay sa White Plains. Oh! Kanino kayang bahay yun? Kanino kaya, attorney? Kanino kayang bahay yun? Kay Mike Defensor? Kay Chavit Singson? Kanino kaya? Sinabi mismo yan ni Director Melvin Matibag, January pa pala, naka-house na ito sa isang exclusive na bahay. White Plains. White Plains, napakamayayaman ang nakatira dyan. So, ibig sabihin, talagang matagal na itong plinano ng kampo ng Duterte. At tinuruan na talaga ito malamang kung anong mga sasabihin. Makikita natin ang isa talaga sa nasisentrohan nila na pukpukin ng mga paninira, bugbugin ng mga paninira si Trillanes. Paano sisiraan si Trillanes? Palabasin na kaya yan ganyan, kaya yan porsigido sa paglaban sa Duterte, pag-expose sa Duterte dahil bayad yan. Yan yung pinapalabas ng mga DDS na itong mga ex-Marines na to. Kaya lang sabi ni Trillanes, kinounter na rin nila, nag-imbestiga na rin sila. Siyempre hindi mo naman mamamaliit yan si Trillanes, dating PMA yan, dating official yan sa Navy, no? Kumbaga alam niya ang galawan nitong mga ex-Marines na to. May sarili rin si Trillanes na intelligence. At natuklasan na nila ngayon, sabi ni Trillanes, mahigit pala 100 yan. At marami sa mga kinausap hindi naman pumayag. Binabayaran talaga pero ayaw naman ng iba. Ito lang 18 ang pumayag. Pero yung iba kahit inalok ng bayad, hindi sila pumayag. At lalabas na daw sa susunod na mga araw yung mga kinausap na hindi naman pumayag. Breaking news mga kakabsat. Nakapatay pala yung mic natin eh. Breaking news mga kabsat. Itong kampo ni Sara Duterte mga kabsat, nagbigay na pala ng statement dito sa mangyayaring hearing bukas. Hindi daw siya dadalo. Mamaya pakita ko sa inyo pagkatapos ni attorney. Okay, pasok attorney. Sir, ano pong basis ng pinafile natin ngayon, sir? So ngayong umaga po ay muli ako magpa-file ng cyber libel charges laban dun sa 18 ex-soldiers. Ito ay bunga nung kanilang mga interviews after nung kanilang press con a few weeks ago. So bawat interview nalalabas sila, maka-expect sila ng kaso laban sa kanila. Yan po. Sir, ano yung mga particularly na sinabi nila na binanggit ninyo, sir, sa complaint ninyo? Na yun nga, na nagbigay ako ng pera sa ICC, na tumanggap ako ng mali-maletang pera at kung ano-ano. Na lahat ng minention nila about me doon sa kanilang affidavit, doon sa kanilang press con, doon sa kanilang mga subsequent interviews, bawat isang occasion na lumabas sila at nagsalita at nagbigay ng kasinungalingan, lahat ito ay kakasuhan ko. Sir, yun po yun. Inconsistent pa, sir? Glaring inconsistency sa mga sinasabi? Yung sa akin talagang it's a lie, di ba? And they know that. Ngayon ito ang importante, within the next few weeks mabubuo na yung picture kasi may mga dati silang kasamahan na naalokan ng pera para lumabas. So within the next few weeks mabubuo na yung kwento na ito. At meron na sa kanilang iba na na bumibigay na at malapit na magsabi ng totoo. Yan po yan. Ilan po yung mga sinasabi nyo na alukan din ng mga kasama nila? At least 5. Yung no. Mga dati nilang mga kasamahan. So inalukan din
ng pera para lumabas. Pero hindi nila tinanggap. So, yun ang ano dito. Sir, nasa nangyari. active pa po ba yung 5 na ito, sir? Or mga retirado na ito? Meron nasa active, merong mga retired rin. Sir, tatayo po sila against this 18 people. We'll see. I will not preempt their moves. Pero dito sa mismo sa 18 na to, may mga umamin na talagang wala silang alam. Okay? Kaya nabubuo na yung picture dito. At tinuturo nila kung sino yung nag-alok sa kanila, sino yung nagdidikta kung ano yung sasabihin nila. Yan po yun. Sir, yung mga sinasabi niyong bumibigay, paano po nakarating sa inyo yung information? Lumapit po ba sa camp ninyo mismo or may nagsabi po sa inyo? Hindi ko na lang muna sasabihin kung ano yung source ko, basta mababalitaan nyo na rin lang yan within the next few weeks. Kasi recently lang na sila sa NBI. They are legit now. Ha? Kasi nung like last week, pag-edit mo rin step na po sa NBI. Kasi tinitesting tayo nila na totoo yung mga nasa affidavit. Walang ganun. Nabasa niyo ba yung pinirmahan nila, affidavit? No sir, but they appear in the NBI sir. They appeared sa NBI twice. Yung pangalawa, di ba in-interview sila individually. So nakita nyo na yung pinirmahan nila? Doon? Hindi pa. So darating tayo dyan. Basta may mga umamin na hindi nila alam kung ano talaga yung mga sinulat doon sa original affidavit nila. Sir, how do you respond po dun sa mga allegations na ito daw po ay legal or harassment, legal bullying daw sa mga whistleblowers? Ito nga pagkakataon nila. Kung nagsasabi sila ng totoo, di dapat wala silang ipinangamba. Di ba? Ganun lang yan. Ako, I've been in this road before. May mga allegations ako. Di ba? Nilabas ko sa media. Kinasuhan din ako. E di doon ko nilabas yung aking ebidensya. E di ngayon, na-dismiss na ang karamihan. Diba? So ito yung pagkakataon nila. Kung nagsasabi sila ng totoo, ito yun. Dapat wini-welcome nila. Ano ang pinapakita dito? Ibig sabihin, may perang involved dyan sa pagtistigo ng mga yan, yung mga 18 na ex-marines na yan. Yung mga kinausap na hindi nadala sa pera, lalabas na sa susunod na linggo. Binunyag yan ni Trillanes. At binunyag na rin ni Trillanes, sino talaga ang mga nasa likod niyan? Alam na daw nila. Alam na nila mga kabunyog. Kaya yung kaso ni Trillanes na sinampa sa kanila, cyber libel, ay para i-expose ang mga ito na itong mga ex-marines na ito ay talagang tinuruan lang sila kung anong sasabihin nila. Pumayag sila dahil may perang involved dyan. Bayad sila. Mayroon ng mga testigong lalabas. Sabi ni Trillanes, ipipresent na yan sa susunod na mga araw. Kaya, ito? Pero si Trillanes, hindi siya nagpapasindak. Sabi niya, tuloy siya sa pagtestigo. Hindi siya aatras. Titistigo siya sa hearing ng impeachment ni Sara. Ibubunyag niya ang lahat niyang nalalaman. Kasi matagal niya Matagal niya na yan na pinaglalaban na mapanagot ang mga Duterte. Tapos ngayon, anuhin lang siya, sisindakin lang siya, tatkutin lang siya nitong mga ex-marines na to. Sabi niya hindi siya titigil dyan. Pero yun, ang paliwanag bakit nakasentro kay Trillanes ang atake nitong nakaraang mga araw, nitong mga ex-marines na ito na hawak ni Baligod at Defensor, dahil nga si Trillanes ang nag-produce ng mga testigo doon sa ICC laban kay Duterte. Si Trillanes din ang isa sa mga testigong peer sa pagdinig ng Justice Committee tungkol sa impeachment ni Sara. Kumbaga, mga kabunyog, grabe ang sa kanya. Mabigat din tong itong role na ito ni Trillanes. Siguro kung nandito to si Duterte sa Pilipinas, kung hindi nakakulong sa ICC, sa sobrang galit ni Duterte siguro, gumawa na yan ng paraan na iligpit si Trillanes. Siguro lang tingin ko lang. Makikita nyo naman yung galit ni Trillanes ni Duterte dun kay Trillanes, di ba? Doon sa hearing,
Ano yan naka-televise yun, naka-livestream. Pero galit talaga si Duterte, hawak niya yung mic, itatapon niya kay Trillanes. Matindi yung galit ng matindi ang galit ni Duterte. Kaya lang, nakakulong na siya doon sa ICC. Hindi na siya maka-instruction kasi bawat sabihin niya doon Naririnig. nakasusubaybayan ang kanyang mga sinasabi at kung ano ang plano niyang gawin. Kaya si Duterte. Kumbaga napilayan. Yun lang. Kasi hindi na siya makagalaw doon sa ICC. Ang bawat tawag niya nga sa telepono, pinapakinggan ng ICC. Hindi pwedeng hayaan ng ICC baka kung ano nang pinaplano ni Duterte. Tama. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog! Ayan, Hali! sabi ni Naomi Chin, si GMA at si Sara nasa likod ng mga 18 na Marines na yan. Di ba? Matagal na taon, 2016, yes, Sir Tony, no? Nako po, iiyak talaga sila dito, no? Diyos ko Lord Rudy. Siya, mag-last topic tayo, mga kabsat. Ito, update kay Sara Duterte, mga kakabsat. Last topic tayo. Asan na yon? Countdown muna tayo in 30 seconds. Last topic.